Pinaiimbestigahan sa Ombudsman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang aabot sa 80 kontrata ng flood control projects na may bahid umano ng anomalya. Ang buong detalye tinutukan ni Val Gonzales. Aabot sa 80 mga kontrata na binigyan ng pondong mahigit 4 na bilyong piso ang pinasisilip ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Office of the Ombudsman. Ngayong araw ay nagtungo sa anti-graft body si Congressman Tino para hilingin kay Ombudsman Boying Rimulya na isama sa kanilang nagpapatuloy na investigasyon ang mga proyekto sa distrito ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Batay sa sariling investigasyon ng ACT Teachers, sinuri daw nila ang 121 flood control project sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022 kung saan nakita ang bahid ng mga irregularidad. Kita na over 3 years ay umabot sa 51 billion pesos ang appropriations. Hindi yung buong tinignan natin. As I said, 121 projects, 121 contracts, more or less mga 6 billion ang coverage nun. Tapos out of that, 80 yung sabi natin, dapat mas imbestigahan dahil may mga red flag, may mga marka ng anomalya ang mga ito. Lumalabas din aniya na 49 sa 80 mga red flag contracts ay congressional insertions na lahat ay para daw sa Davao City 1st District. Nangunguna rin ani Tino sa listahan ang Genesis Construction Incorporated na nakakuha ng 10 kontrata na nagkakahalaga ng mahigit 700 milyong piso. Sabi ng mambabatas na kilalang kritiko ng mga Duterte, may kaugnayan sa nakaraang administrasyon ng Genesis 88 at ang top 5 na contractors na nakakopo sa mga proyekto ay hawak ang 53% ng multi-billion peso projects. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.